Alright, so welcome back to our channel. Today is June 13, 2023. Ngayon ay Tuesday. At we're here sa Susono City, dito sa Higashi Fuji, sa may Shizuoka Ken. Meron tayong business trip dito. 4 days tayong wala sa Toyohashi because of this business trip. We're here to continue yung ating series ng ating topic about Uber Eats. Kung napanood nyo yung ating first part dito sa ating vlog na to, nalaman natin kung ano yung mga requirements sa pag-apply dito sa Uber Eats. Before we continue, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please click the red button dyan sa baba. At pati na rin ang bell button para ma-notify kayo sa lahat ng aming mga uploads. Ito na ang ating topic ngayon habang minom tayo ng green tea. Ito actually. Merong mga listahan ng mga place kung saan ka pwedeng mag-personal appearance. Like sa case natin, kung ikaw ay taga Toyohashi or within sa Mie or sa Gifu, ang tanging place na pwede kang pumunta ay sa Nagoya. Quiet tayo, tahimik na tayo kasi tahimik yung ating pinuntahan ngayon, and it's all about Uber Eats. So dito tayo ngayon sa Miyai Biru. Kasi pagka nandito ka sa Aichiken, Nagoya ang pinakamalapit na application ng Uber. So dito sa 6th floor, dito sa C, it's either alin yan. Pero sa ngayon, 6C pinuntahan ko. Well, yan o. So hindi scam, hindi ako natakot kasi feeling ko naman legal, or I mean legit yung aking pinuntahan, kinausap dito. Kaya from Toyohashi, talagang sinadya ko dito sa Nagoya. So dito yung sa Aichi talaga, dito talaga yung pinakamalapit. Meron yung mga ibang compliance center, tinatawag nila, ay nasa Tokyo, Osaka, Fukuoka. Yan, so malamang yung mga taga Gifu, yung mga taga Mie, dito rin ang punta nila. Okay, so yun lang yun actually, yun lang yun. Hindi ako masyadong nagtagal doon. Pinakita ko lang yung aking passport, pinakita ko lang yung aking residence card, and even yung aking my number ay pinakita ko rin. Based sa aking observation, kailangan talaga natin ng skill sa Nihongo. Actually, habang ini-interview tayo, parang at the same time, kine-check ng staff kung ano yung capacity natin pagdating sa Nihongo. Hanggat maaari, naintindihan mo yung mga explanation na sinasabi nila. So after nun, wala ka nang ibang gagawin. Sabi na approve na yon. So sa system nila, nakapasok ka na as one of the delivery partner ng Uber Eats. Habang hinihintay yung first na trip mo sa Uber Eats, so dadaan ka muna ng ilang mga minor na seminar. May mga videos yan, kailangan mong panoorin. Videos about rules, lalo na pag ikaw ay nagbabike. Kung ang vehicle mo ay bicycle, all about bicycle ang panonoorin mo. Ito ay naka-based sa mga rules din na binigay ng mga pulis. Kapag yung video na yun ay napanood mo, magkakaroon ka ng examination. Madali lang naman. Pag ikaw ay nagkamali, pwede mong balikan. Huwag kayong matakot pagdating sa examination. Kailangan lang natin i-prepare na yung mga kailangan. Of course, yung bike mo, yung bicycle, yung iyong bag. Actually, so eventually, i-discuss din natin yan dito. Kung magkano yung kailangan natin i-invest dito sa part-time job na to. Helmet, actually, holder ng cellphone sa iyong bicycle. So mahirap pagka nagbabike ka nung nakahawak lang yung cellphone, so hindi siya advisable. So hanggat maaari meron kang holder talaga ng cellphone. Okay, so FYI lang no. So tayo ay almost 1 month na sa Uber Eats. Medyo malakas na yung loob ko na mag-share ng mga experience at mga ideas about Uber Eats. Ang magiging sahod mo dito sa Uber Eats ay weekly. Meron kang mga gastusin na haharapin. So at least meron kang weekly na nare-receive from Uber Eats. So depende lang yan
kung gaano ka nagsikap sa buong week ngayon, kung marami kang delivery at marami kang na-servicean na customer, malamang mas malaki ang kikitain mo sa week na yon. Sa aking case ko, kasi meron tayong trabaho, meron tayong 8-hour job, yung ating main na trabaho. Ikaw ang boss dito. Ikaw ang masusunod kung anong oras mo balak mag-start ng part-time at hanggang anong oras ka magtatrabaho. Ang aking 2 hours ay nakakapag-deliver ako ng around 3 to 4 hanggang 5 na deliveries sa isang gabi. After ng work, nila ako pwede mag-part-time. Every Monday, pinapadala sa iyong account ang mga naipon mong mga service from them. Kapag pinadala ng Monday, nare-receive ko Tuesday na. So, hindi ka agad sa araw na yun nare-receive yung pera mo. No? So, kailangan talagang patience lang din. No? So, susunod natin naman ay ipapakita ko sa inyo yung mga kailangan nating i-prepare na gamit, kung magkano magagastos natin, kung magkano ang kailangan nating invest sa trabaho na ito. Yeah, so, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-discuss ng ating mga ginagawa when it comes to Uber Eats. Sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating channel, please click the red button dyan sa baba at pati na rin ang bell button para ma-notify ka sa lahat ng aming mga uploads dito sa YouTube. Always remember guys, everything happens for a reason. God is good. Keep on smiling. Sayonara.